Hi mga Carionatics, I'm Carion Bien at ngayon I want to share to all of you yung mga tips kung paano i-deal ang mga anxiety, how to deal anxiety kasi before I was one of those people who experience anxiety. So, meron tayong tinatawag na stress, anxiety, depression. So, ngayon, ang i-explain ko ngayon at ang tatalakay natin ngayon, na pag-uusapan natin ay tungkol sa anxiety, kung paano ito malabanan. So, sa mga walang anxiety dyan, lahat naman siguro nakakaramdam ng anxiety. Pero itong video ko na to ay para dun sa mga taong matindi talaga yung anxiety pinagdaanan at pinagdadaanan sa ngayon. So kung isa ka sa mga taong yun ay sana maging okay ka na rin at huwag mong madaliin. Hindi mo kailangang madaliin yung mga ganung bagay. Nasa proseso. Trust the process. Okay, doon naman sa mga tao na hindi pa nakakaranas ng ganun, na hindi pa nakakaranas ng anxiety, o dun sa mga taong nagkakaroon lang ng takot sa kanilang sa kanilang isip pero hindi talaga ganun katindi o kalala, ay most important na i-prevent lang ito at huwag nang maranasan pa. So yun. Pag may anxiety ka kasi, ang anxiety kasi ito yung mga nakakaramdam ka ng takot, nakakaramdam ka ng kaba, yun. Yun yung nakakaramdam ka ng yung para kang nanginginig, yung hindi mo alam kung anong gagawin mo, yun. So, ito yung mga dapat mong gawin. So, ang first step is walang iba kundi ang prayer. So, mahalaga ang prayers sa mga ganitong sitwasyon. Dahil kapag nagpipray ka sa Diyos, nagpipray ka kay God, nagpipray ka kay Jesus, yun, parang gumagaan yung pakiramdam mo. May something na nanahihil sa'yo, kahit papaano. May progress. Ang gagawin mo niyan, kapag halimbawa, sobrang na hindi mo na alam kung anong gagawin mo, ang gawin mo, ipagdasal mo na maging okay ka at yung mga problemang naiisip mo, yung mga takot sa isip mo ay hayaan mong para bang ibigay mo sa Diyos, hayaan mong siya yung mag-solve ng mga problema na yun at sa ganung paraan medyo gagaan yung pakiramdam mo. Naranasan ko yan. Kaya sinishare ko sa inyo to. Kasi naranasan kong pagdaan ng anxiety. Actually ngayon medyo dinarating pa ako ng anxiety, pero hindi na ganun kagaya ng dati na halos hindi ko talaga alam gagawin ko, nagpapanik ako, yung pinagpapawisan ako, ganun. So, yun yung first step, magdasal ka. Kasi kapag nagdadasal ka kasi at meron kang tiwala sa Diyos, yun talaga, meron kang trust kay God. Yun. Kasi maraming benefits na meron kang tiwala sa Diyos. Unang-una, makapanatag ang loob mo na nandyan siya, na hindi ka niya iiwan. Yun. So, yun. Magdasal ka, magpray ka lang na magpray hanggang sa gumaan ng kahit pa paano yung nararamdaman mo. So, second step, ito na. Second step, mag-seek ka ng help. Humingi ka ng tulong, huwag kang mag-aalinlangan na humingi ng tulong sa mga trusted people na alam mo. Yung mga pinagkakatiwalaan mo na tao. Mag-seek ka ng help of those people you trust. Okay? Mag-seek ka ng help sa kanila. Sabihin mo yung mga nasa isip mo, yung mga nararamdaman mo, dun sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kasi yung to the point na mailabas mo na yung nararamdaman mo at malaman mo na may taong nakakaalam ng pinagdadaanan mo, gagaan yung kalooban mo, gagaan yung nasa isip mo na kahit pa paano, kahit hindi pa maalis, basta may point sa sarili mo na may heal, na medyo kakalma ka ng kaunti. Yan. Sabihin mo yung nararamdaman mo, umiyak ka sa kanya kasi i-comfort ka naman yan at magbibigay sila sa'yo ng advice. So, kagaya ko na na
ngayon na binibigyan kita ng advice para kasi gusto ko kitang tulungan kasi nanggaling din ako dyan. Ganun. So, sarili mo lang nilalagay yung makakatulong sa'yo. Yun. Third step, i-busy mo yung sarili mo. I-busy mo yung sarili mo, gawin mong i-distract mo yung sarili mo sa mga bagay na makakatulong sa'yo na mag-benefit ka, katulad ng pag-exercise, gumawa ka ng mga activities na magbibigay sa'yo ng comfort. Kung gusto mo, makinig ka ng music, manood ka ng mga funny videos, yung mga ganon, gumawa ka ng mga house chores, katulad ng pagwawalis, yun, yung mga gawaing bahay, mga ganon, pagbubugas ng pinggan, maglaba ka, kung ano-ano, mag-exercise ka. Kasi ako nung dati, nung nagka-anxiety ako, yun yung ginagawa ko, binibisi ko yung sarili ko, kahit nga walang walisin, nagwawalis ako para lang ma-distract yung isip ko, hindi yung nakapo. Kasi the more na nag-i-stay ka sa isang lugar, na naka-stay ka lang dun, na wala kang ginagawa, yun dun pumapasok yung mga negative thoughts, mga nakakatakot na pag-iisip. Yun, ibisi mo yung sarili mo, gumawa ka ng mga gawaing bahay, yung lumabas ka with your friends, mag-inom ka, yung mga ganun, kung gusto mo, pero wag sobra kasi masama sa katawan ng pag-inom. Yun, mag-party ka, basta yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo, gawin mo. Ganun. So, mag-exercise ka kasi ang exercise nagre-release yan ng mga happy hormones katulad ng endorphins pag pinagpapawisan ka, kasi mas parang yung thoughts mo ay yung utak mo nagre-release siya ng mga happy hormones, kaya medyo kakalma ka ng konti. Kakalma ka, may progress na nangyayari sa buhay mo. Gawin mo to dahil pinagdaanan ko yan, ang galing ako dyan. Ayun. So, fourth step natin, kumain ka, huwag ka magpalipas ng gutom. Kumain ka, kasi ako nung nagka-anxiety ako nun, parang ayokong kumain, wala akong ganang kumain. Lalo akong nagkakaroon ng anxiety kasi kapag hindi ka kumakain, parang nagkakaroon ng fatigue yung katawan mo kasi isip ka ng isip, stress ka na nga tapos hindi ka pa kumakain. Walang laman ng sigmura mo, tapos yung thoughts mo parang nadadry, kumbaga. So yun ang nagiging sanhi ng anxiety at depression. Okay. Kumain ka sa tamang oras, kumain ka ng tama. Okay, ang last step natin ay ilagay mo sa isip mo na hindi mo kailangan yan madaliin. Ganun. Kasi the more na minamadali mo ang mga bagay, lalo siyang darating sa buhay mo. Kumbaga, hayaan mo, go with the flow ka lang, basta ang mahalaga. Kapag dumarating yung ganung feeling sa'yo, alam mo siya kung paano siya i-deal. Okay? So yun, kumbaga, hayaan mo lang yung mga takot, yung mga hirap, kumbaga parang inapalagpas mo lang sila sa isip mo. Itong sinasabi ko is para kahit pa paano malabanan mo yung mga ganung feeling habang nandun ka sa sitwasyon na yun. Ayun, hayaan mo lang, go with the flow ka lang, at one day makakaalis ka rin yan sa kanyang pinagdaraanan. Kumbaga malalagpasan mo rin yan, at pag nalagpasan mo yan, I'm proud of you and I'm happy for you. Ayan. At sa mga may anxiety dyan, sa mga may depression dyan, sana maging okay din kayo soon. Sana maging maayos din yung pakiramdam nyo. Sana malagpasan nyo yan. At lagi ko pa yung pinagpipray ko rin ang sarili ko dahil minsan inaramdaman ako ng anxiety. So yun, ayan. So yan lang yung ilang tips ko so sa next video ko ay tatalakayan naman natin kung paano maka-escape sa anxiety. So gagawa pa ako ng video, so abangan nyo sa ang next video ko. Thank you very much.